Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Itago niyo na lamang po ang aking pagkakakilanlan. Ang kwentong ito ay hango sa karanasan ng aking ina. Natawagin na lamang natin sa pangalang Fe. Noong ipinagbubuntis niya ang aking sanay panganay na kapatid. Ilalagay ko po ito sa point of view ng aking ina. Ako po si Fe. Nasa 19 na taong gulang ako nang mangyari ito. Hindi ko mapipigilan kung mahuhusgahan niya ako dito sa pinakaunang parte ng kung paano nagsimula ang lahat ng karanasan ko. Pero ito po kasi yan. Nagkaroon ako ng nobyo noon. Nobyo na hindi ko pinili. Pinili ito ng mga magulang ko sa akin dahil ayon sa kanila ay magiging maayos nga ang buhay ko. Nung una, naging okay ako sa kadahilan ng naging kami ay talagang wala akong choice. Tsaka okay naman si Ramon. Maginoo, masayahin, mabait. Siyang unang nobyo ko. At ang buong akala ko ay tama na talaga lahat at hinihintay na lamang ang panahon na makapag-isang dibdib kami. Mali pala. Habang tumatagal at nagkakaisip ako, doon ko napagtanto na sa ilang taon naming maging magnobya at nobyo, hawak pala ako palagi sa leeg. Nagiging kontrolado ang bawat galaw ko, ang bawat asal ko, lalo na kapag kasama namin ang angkan o pamilya niya. Makulit kasi akong tao, masayahin, maingay, happy-go-lucky kumbaga. Pero kailangan kong maging dalagang Pilipina, maging maayos at mainhin. Kung sa bahay ay nagkakamay lamang ako at asal lalaki, dun hindi. Kailangan kong matutong humawak ng kubyertos at kumain ng kokonti lang. Tapos ang madalas na rason ng pag-aaway namin ay lahat na lang ng mali sa akin na hindi ko naman nakikita bilang mali. Pero syempre, wala naman ako magagawa. Hanggang sa makilala ko siya, Sir Seth. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Math. Nakilala ko si Math isang araw nang ipasyal ako ni Ramon sa isa sa mga taniman nila sa bukid. Hindi mo naman masasabing hasyenda pero paboritong lugar ito ni Ramon ayon sa kanya. Si Math ay kababata at pinsan ni Ramon at ang pamilya ni Math ay kumbaga under kina Ramon noon. Naroroon sila sa taniman para sila ang mamahala ng mga tao. Ganon. Sa mga panahon at pagkakataon na kasama ko si Math, napakasaya ko. Kung ano yung ugali ko, kung ano yung saway ni Ramon ay siya namang sakay ni Math sa ugali ko na ito. Sa bawat ugali ko naman na mali na kailangang itama. Kung si Ramon ay halos bulilyawan ako at ipakita na wala akong kwenta. Si Math naman kahit naiinis minsan ay naisasabi niya naman sa akin ang tama ng hindi inaapakan ng pagkatao ko at pagkababae ko. Dahil din kay Math ay natakot ako sa katotohanang paano kapag si Ramon ang makakatuluyan ko, diba? Nakakatakot. Malinaw ko lamang na hindi ako nakumbinsi ni Math o hindi niya sinisiraan si Ramon. Ako lamang mismo ang nakakakita nun. Sa madaling salita, nagkaroon ako ng pagtingin kay Math. Noong mga panahon na ito, hindi ako sigurado kung may nararamdaman din ba sa akin si Math. Kumaga baka mamaya kapatid lang tingin niya sa akin o di kaya barkada katulad ng kanyang pinsan na si Ramon. Hanggang sa isang araw, narealize ko na lamang na nanlalamig na ako kay Ramon. Lahat na lang ng ginagawa niyang pagsita sa mali sa akin
Lalo ko pang pinapasaway ang sarili ko. Hindi na ako nakikinig sa kanya. At ang mas malala pa, Sir Seth, napag-alaman ko galing sa kabarkada niya na kung minsan pala ay pumupunta sila sa bahay aliwan. Yung bar, inuman tapos may mga babaeng ka-table. Ganon. Kaya mas lalo akong naging ilap sa kanya. Isang gabi nagtalo kami. Sabi ko ayoko na. Pero yun yung gabi na hindi ko makakalimutan. Sa unang pagkakataon, pinilit ako ni Ramon na may mangyari sa aming dalawa. Sa term nga ngayon, ginahasa. Sinubukan kong sabihin yun sa mga magulang ko pero ang sabi lamang nila ay pananagutan naman ako umano ni Ramon kung sakali man. Nakakasuka at nakakadiri ang rasonan na yun, Sir Seth. Hindi ko ma-imagine na ganun pala ang tingin ng mga magulang ko doon. Hanggang sa dumating na lamang ang isang araw na sumasama na ang pakiramdam ko. Malakas ang kutob ko na may mali na sa akin noon. Hindi na ako dinadatnan ng dalaw. Kaya bago pa man malaman ng mga taong nakapalibot sa akin, dala-dala ang naipon ko. Tumakas ako. Lumayas, nagpakalayo-layo. Wala akong ibang maisip na puntahan noon, kundi ang tiyahin ko. Nakakatandang kapatid ng aking ina. Natawagin na lamang nating Tia Melba. Mula sa bayan ay inabot ng mahigit 4 hanggang 5 oras ang biyahe ko. Sumasama na talaga ang pakiramdam ko noon. Hindi ko alam kung mahahanap ako doon dahil mahidwaan din ang mga magulang ko tsaka ang tiyahin ko. Dekada na rin sila kung hindi mag-usap pero ako, halos tuwing 2 taon ay palihim kaming nagkikita ni Tia Melba sa bayan kapag may pagkakataon. Dinadalaw niya ako sa dati kong paaralan maliban na lamang ng taong ito. Close kami ng tiyahin ko dahil sa ako ang panganay sa lahat ng mga pamangkin niya. At siya din ang nagsisilbing yaya ko mula pagkabata hanggang sa sumamanga ang loob ng mga magulang ko sa kanya. Dumating ako doon, hapon na. Nilakad ko ang haba ng pilapilan at tanaw na ang bahay ni Tia Melba. Halos wala itong pinagkaiba sa dati. Niluma na pero masasabi kong matibay pa rin. Mga ilang metro na lamang ako mula sa pilapil hanggang sa bahay nito. Nang makita ko si Tia Melba, dahan-dahan itong lumabas ng bahay niya. Tumayo sa bakuran at lumingon sa akin. Nung una, para bang hindi niya ako namumukaan. Nakatitig lamang ito at nang makalapit ako, agad naman ang pagsigaw ko ng Tia, Tia, habang umiiyak. Para namang nalilito ang Tia Melba pero agad ko siyang dinaluhong ng yakap. Umiiyak ako habang paulit-ulit na sinasabi ang pangalan niya. Agad naman itong yumakap pabalik pero nakapagtatakang imbis na likod at braso ang hahaplusin niya sa akin, dumiretso ito sa tiyan ko. Buntis ka? Tanong niya. Umuo ako at talagang sa luha ko at pag-iyak ay hindi pa malinaw ang tingin ko sa kanya. Sa madaling salita, hindi ko alam kung si Tia Melba ba talaga ang kausap ko noon. Nagkataon lamang nahawig sila ng pangangatawan kahit papano, tsaka pananamit. Pero masyado nang malabo ang tingin ko noon. Inakay niya ako papasok ng kubo. Hinilot-hilot niya ako. Pagkatapos noon ay hinipan sa noo. Madagdag ko lamang na hindi manggagamot o hilot ang Tia Melba ko. Pero ayon, pagkahilot niya ay kumalma ako at sinabi niya sa akin na mahiga o maupo muna ako sa papag. Ginawa ko naman. Agad siyang dumiretsyong kusina. Pagkatapos ay may kung ano itong pinapakuluan
at maya-maya pa ipinainom niya sa akin. Maigi daw sa buntis yon. Ininom ko naman ito. Guminhawa ang pakiramdam ko. Ito lamang ang unang pagkakataon na makita ko siya ng malinaw. Parang may iba sa kanya. Alam niyo, Sir Seth, alam mong tiyahin mo yun pero para bang napakatagal yung hindi nagkita. Matandang matanda na ito tingnan. Medyo pumayat na at magmula nang dumating ako sa ganyang poder, Iha lamang ang tawag niya sa akin. Ni minsan ay hindi niya ako tinawag sa pangalan ko. Pagkarating ko roon ay kaagad na tinanong ako ni tita. Anong nangyari? Bakit nabuntis? Sinong ama? Hindi ko na inalintana ang pagtataka na hindi ko naman talaga sinabing buntis ako. Sabagay maski ako naman ay hindi rin sigurado. Pero paano niya nahulaan, di ba? O inassume niya lang na dahil sa pumunta ako sa kanya na umiiyak. Dito ko sinabi sa kanya na doon muna ako titira sa kanya kung ayos lang. Natatawa naman ito na nai-excite. Umuo ito at dagli-dagling lumapit sa akin para hipuin ang maliit ko pa lamang na tiyan. Sabay bulong na mga katagang, aalagaan natin tong anak mo. Papalusugin natin para maging mainam ang bata. Tinanong ko siya kung anong ibig niyang sabihin sa mainam. Ang sagot niya ay mainam pag lumabas, walang sakit o mano. Ganon. Dahil na rin sa takot ko na makita ng kung sino at baka pinaghahanap na ako, sinunod ko ang payo ni Tia Melba na wag munang maglalabas ng bahay. Mahirap na. Naisip ko rin na kapag natuntuno na huli akong naroroon ay mas lalo pang lalala ang girian ng mga magulang ko at ng tiyahin ko. Tutal, sabi naman ni Tia, siya na daw ang bahala nun. Kahit na anong abot ko sa kanya ng pera ng pakonsumo, itago ko na lamang umano yon kung sakali mang magagamit sa emergency. Lalo na at hindi din naman din kailangan ng ganoong kalaking pera para mamuhay doon sa lugar kung nasaan siya. Puno ng gulay ang kanyang bakuran. Matataba. Ang nagagawa ko na lamang ay alagaan ito sa mga panahong wala siya o aalis. Ultimong pag-iigib ng tubig na iinumin. Siya na ang nag-aasikaso. Sobrang lakas ng Tia Melba ko. Bilib na bilib ako kahit na halos doble ng edad nito sa aking ina. May mga pagkakataon na sobrang lambing ni Tia Melba. Pero yung lambing niya, Sir Seth, yung tipong weirdo. Dati-rati naman ang lambing niya sa akin ay yung tipong magbibiro, magikwento, yayakap tapos hahaplos sa braso at kamay. Minsan ay namamalo ng hita at puwet. Pero itong Tia Melba noong mga panahon na yon, may mga pagkakataon na mapapatili na lamang ako gawa ng bigla na lamang akong makakaramdam na merong humahaplos sa tiyan ko. Napapatili ako at pag nilingon ko, nasa likuran ko na si Tia Melba. Nakangiti ito habang nakatingin ng pailalim. Pagkatapos yung ilong niya, tila ba pasinghot na merong inaamoy na hindi ko alam kung ano. Basta madalas yon. Lagi kong ang pinagsasabihan si Tia na baka maaga akong manganak kahit na kulang sa buwan. Tatawa-tawa lamang ito at sasabihan ako na hindi yan. Papalusugin daw niya ako. May mga pagkakataon pa na kapag inaatake ako ng sama ng pakiramdam sa umaga, as in umagang umaga na wala pang araw, mararamdaman kong lalapit sa akin si Tia Melba. Hihipo-hipuin niya ang tiyan ko. Kahit yung ulo ko naman na masakit nun,
Bubulong-bulong ito pagkatapos ay makakaramdam na lamang ako ng ginawa. Para lamang akong umutot. Ganon. Tapos mawawala na yung sama ng pakiramdam ko. Pagkatapos ay makakatulog pa ulit ng ilang oras at gigising na ako sa umaga na talagang wala nang iniinda pang kung anong sama ng pakiramdam. Tandang-tanda ko na sa unang buwan ng pagbubuntis ko, ang madalas na putahe na niluluto sa akin ni Tia, gulay. Partikular na ang kalabasa at okra. At sa mga pinaglilian ko kagaya ng mga makopa, mangga at kung ano-ano pa, hindi naman siya nagdadalawang isip na ibigay. Ayon sa kanya, kahit kasi wala siyang anak ay sa ulo na niya ang pag-develop ng isang buntis. Tapos, mga 2 beses sa isang linggo kung magluto ito ng isda. Paulit-ulit lamang na gano'n na halos manawa na rin ako. Para bang gusto ko ng ibang putahe. Sa isang linggo, 2 beses kung mawala din ang tiyahin ko. Pag sinabing nawawala ay nagpapaalam ito ng bago magtakip silim at babalik na ito kinaumagahan. May mga bitbit to na kung anong pasalubong. Ang paalam lamang ni Tia ay palagi naman daw niya itong ginagawa. Maski pa wala ako doon. Isang hapon noon. Ito yung hapon na magpapaalam na naman si Tia na aalis pero bago yun ay nagpaalam ito sa akin para makakuha ng manok at papaihaw na niya umano para may maiiwan akong kakainin. Habang wala ang tiyahin ko, ewan ko ba, nagawa kong sumilip doon sa may bayong na lagi niyang dinadala sa tuwing aalis siya. Pakialamera man pero kahit papano ay nagtaka ko sa laman nun. 2 malaking bote ng langis, mga damit niya. Tapos ay meron pa siyang nakasupot no na lupang medyo may amoy. Para bang dumi ng manok na ginawang pampataba. Pero kakaiba ang kulay nito. Mamula-mula. Meron pa akong nakitang libro na maliit na may parang rosarito na walang beads. Maitim na bilog na malaki bilang pendant tapos nakalagay ito sa tela na naglalangis din. Nagtataka man, binalik ko ito. At maya-maya nga, dumating na si Tia. Inayos lamang niya ang manok. Iniwan niya sa akin at ako na umano ang bahala kung ano ang lutong gagawin ko. Sabi pa sa akin ni Tita bago umalis, pag nakalagpas 1 buwan na umano ang pagbubuntis ko, dito na rin magsisimula yung palagian naming pagkain ng karne. Sabay ngiti nito bago tuluyang umalis. At yun na nga. Pagbalik ni Tia Melba, halos 4 na beses sa isang linggo na kami kung makakain ng karne nun. Supposedly dapat masarap, diba? Dapat ako, pabor sa akin yun. Kaso Sir Seth, may iba. Talaga namang masarap magluto si Tia Melba. Yung dating Tia Melba. Pero itong mga luto niya noong mga panahon na yon, kakaiba na sa panlasa ko. Sobrang tabang ng mga niluluto niya. Niwala akong nakikitang luya o bawang o kahit sibuyas man lamang. Alam mo yung nilaga lang sa kamatis yung karne tapos yun na yun. Wala nang ibang rekados. At ang malala pa, kapag hiniwa mo ay halos sariwa at madugo pa ang loob nun. Dahil sa hindi naman ako nahihiya kay Tia noong una, sinisita ko pa ito. Ang sinasabi niya lang sa akin ay pasensya na daw at sa susunod ay aayusin na niya at kinulang lamang sa oras ng pagluluto at sa mga rekados. Hanggang sa naging paulit-ulit na
Hindi ko alam kung sinasadya niya ba yon. Hanggang sa isang araw ay sinabihan ko ulit siya na ako na magluluto sa susunod. Total kahit papano ay maalam ako. Igigisa ko na lamang bago lutuin pero nagalit ito. Sinabihan ako na wala daw ba akong tiwala sa pagluluto niya. Ang paraan umano ng pagluluto niya ay para mapanatiling nasa magandang kalagayan o kalusugan ng sanggol na nasa sinapupunan ko. Kung ayaw ko umano, wag na. Siya na ang nagbibigay ng awa sa amin na magiging anak ko. Ako pa umano ang sumisita sa pagkakamali niya. Di ako, Sir Seth. Humingi naman ako ng pasensya nun. Pero naisip ko na sa susunod ay kokontiin ko na lamang ang kain at lulutuin ko na lamang ulit kapag wala siya. Ginawa ko naman yon. Bagay na pinagsisihan ko. Tanghaling tapat noon nangyayain ako ni Tia na kumain na. Sabi ko, susunod na lamang ako. Tumango naman ito. Pagkatapos niyang kumain ay nagpaalam ito na dating gawi. Kung saan pupunta, hindi ko alam. Agad-agad naman akong lumabas nun. Nilakad ko ang palabas ng pilapil hanggang sa makarating sa tindahan. Bumili ako ng bawang at luya, sibuyas at asin. Wala ito doon sa bahay ni Tia. Pagka-uwi ko ay sinindihan ko yung lutuan. Unti-unting niretoke ang luto ni Tia. Hanggang sa maamoy ko na yung mabangong nilaga na hinahanap-hanap ng tiyan ko. Kumuha pa ako ng talong sa may hardin. Pero laking pagtataka ko. Nang saglit lamang nangamoy ng masarap ang lutong yon. Dahil pagkatapos noon, Sir Seth, bigla na lamang itong nag-amoy ang hit at napakaasim. Ultimong yung sabaw ay bigla na lamang nagmantika ng buo-buo at puti at bumubulanon. Partida, kumukulo pa yon. Ni hindi ko maintindihan yung amoy na ikinasama talaga ng pakiramdam ko. At imbis na makain ko yon ay wala din akong napala. Kinabahan ako. Dali-dali kong hinango nung lumamig na ang laman ng kaldero. Bala ko sanang itapon ito. Nung nakita ko yung karne, parang lalo pang sumama ang pakiramdam ko. Sa kadahilanang naninilaw at namumula ito. Para itong magkahalong taba at laman na malapot na magkadikit na talagang hindi ko maintindihan. Wala akong maisip na ibang pagtatapunan nun, kundi ilibing doon sa malambot na lupa sa taniman ng mga gulay ni Tia. Lumaki ako na walang kaalam-alam patungkol sa mga aswang, mangkukulam o mga laman lupa. Kaya bago pa mangyari ang lahat ng bagay na nagsilbing bangungot ko, gulong-gulo ang isip ko nun. Kung bakit nagkakaganon ang aking Tia Melba, kung bakit hilaw ang luto niya, at kung bakit nagkaganon ang karne noong hinaluan ko ng ibang ricados na pampalasa. Noong araw din na yon, sumama talaga ang pakiramdam ko. Iniisip ko kung ano pa ang pinapakain sa akin ni Tia Melba. Bakit ganon ang nangyari noong niluto ko ito ng maayos? Hindi naman nasunog yon. Hindi naman overcook. Ang isipin pa lamang ng mga nakaraang pinipilit ipakain sa akin. Ang karning walang kalasa-lasa at sariwa pa. Halos magsuka na ako pero wala naman akong mailabas. Nawalan ako ng gana noong araw na yon.
Sabi ko sa sarili ko, hindi na ako kakain pa ng kahit na anong karneng ihahain niya sa bagay na ipinagtataka ko noong mga sumunod na araw. Kapag karne ang handa ni Tia, hindi lamang ako ng hindi. Sinasabi ko na mamaya na lamang ako kakain gawa ng busog pa ako. Hinahayaan na lamang ako ni Tia Melba. Basta daw bumangon ako para kumain kapag nagugutom na. Nung una, nagagawa ko pang bumangon at itapon ang ulam na niluluto niya. Pagkatapos ay magtitiis na lamang ako sa kanin at gulay na sinabawan. Pero habang tumatagal, tila ba hinahanap-hanap ko yung karne na yon. Yung lutong karne ni Tia Melba. Tapos sir, sobrang hinang-hina ako. Kahit na ilang kanin, ilang gulay ang kainin ko. Kahit na gaano karami. Ramdam ko ang panghihina at biglang pangangayayat ng katawan ko. Iba noong mga nakaraan na kinakain ko yung luto niya. Parang kailangan ata ng katawan ko ang luto ni Tia.